Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi ikinagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Papaano po kayo nananalangin sa Diyos? Nananalangin ba kayo ng may pananampalataya talaga sa Kanya? Naniniwala ba talaga kayo sa salita niya kahit wala pa kayong nakikitang resulta? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pakikiusap ng isang ama kay Kristo para sa kanyang anak na naghihingalo na. Dito po natin una makikita ang katotohanan gagawin ng isang magulang ang lahat para sa kanyang anak. Sapagkat ang ama dito ay isang opisyal ng pamahalaan, pero nagpapakumbaba siya at nakikiusap kay Kristo na kahit nakagagawa ng mga kababalaghan sa mata ng marami ay simpleng tao pa rin naman. And besides, malayo ang lugar niya, ang Capernaum, sa kinaroroonan ni Kristo dito sa Galilea. Mayroong 32 kilometers ang layo ng dalawang lugar. Yun nga lamang, hindi siya pinagbigyan ni Kristo. Basta, sinabi na lang sa kanya, umuwi ka na at magaling na ang anak mo. Kung kayo po ang nasa kalagayan niya, hindi po kaya pakiusapan niyo ang Panginoon na magbago pang isip niya na sumama sa inyo. O kaya, hindi kaya pakiusapan niyo siya na ipagdasal man lamang ang anak ninyo kasama kayo. Yun po ang madalas na ginagawa ko dito. Kapag may lumalapit sa akin at nasa malayong lugar, yung kanilang mahal sa buhay na may sakit, naghahawak kami ng kamay at sinasamahan ko sila sa pagdarasal. Hindi ba pwedeng gawin yun nung ama, nung bata sa Ebanghelyo para man lang maging kalmado siya kahit papaano? Pero hindi naniwala na agad siya. Kasi sinabi ni Kristo sa kanya na walang drama, walang seremonyas, walang dagdag assurance. Basta pinaniwalaan niya kung ano yung sinabi ng Diyos na si Jesus sa kanya. And that's faith. Pananampalataya po yun. Sabi nga po sa letter to the Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakang mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. In other words, ang pananampalataya ay yung maniwala ka na kahit wala pa tayo nakikitang resulta. Yun ang pinakita nung ama sa mabuting balita. Sipin po ninyo ang kanyang naging reaksyon. Hindi siya natulala na para bang nawala ng gana
Na para bang naisip niya o nasabi niya sa kanyang sarili, ganun lang yun. Ang layo ng nilakbay ko. Hindi siya sasama sa akin. At yun lang ang sasabihin niya. Pero pinaniwalaan niya yung narinig niya. In connection with this, buti sana kung malapit lang yung bahay niya eh. Makikita niya agad kung totoo nga ba yung sinabi sa kanya. Malayo eh. At kung tayo kaya yon, hindi kaya along the way, nandun yung paghinto natin, paminsan-minsan at pag-iisip na balikan kaya natin si Jesus at pakiusapan ulit, baka magbagong isip niya. At hindi kaya along the way, humanap din tayo ng mga tao na pwedeng tumulong sa atin, mga doktor, mga albularyo, di ba? Ganyan tayo eh. Or someone to console us. Hindi ganun yung ama eh, sa mabuting balita. Dire-diretso siya sapagkat naniwala siya sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Again, yun ang pananampalataya. Mga kapatid, at times kapag may hinihiling tayo sa Diyos, gusto natin agad may makitang resulta or at least may gawin siya kahit papaano na konektado sa ating hinihiling sa Kanya. But faith is not seeing first. True faith is trusting first. Magtiwala muna tayo. At yung pagtitiwala na yon, hindi dapat sa una lang, kundi dapat tuloy-tuloy kahit wala pa tayong nakikitang magandang nangyayari o magandang resulta, sapagkat hindi ibig sabihin wala tayong nakikita, ang Diyos ay wala nang ginagawa talaga. Narinig naman po natin na napatunayan ng Ama sa Ebanghelyo na pinagaling ng Panginoon ang anak niya dun sa oras kung kailan sinabi sa kanya na ito'y magaling na talaga, which means sa una pa lang na paghiling natin, ang Diyos ay may ginagawa na, ang Diyos ay kumikilos na, kahit wala pa tayong nakikitang magandang resulta. Kaya tama na patuloy tayong sumampalataya. Maging ganito rin po sana tayo. Let us walk by faith and not by sight, sapagkat ang Diyos ay tapat sa salita niya. Sa kaso ng opisyal sa Ebanghelyo, sa salitang narinig niya na magaling na yung anak niya. Hindi man natin marinig sa ating panalangin na sinasabi ng Panginoon, magaling na tayo, magaling na ang mahal natin, makakaahon na tayo sa trabaho, sa negosyo, maayos na ang pamilya natin, magbabago na ang mahal natin. Huwag natin kakalimutan na may sinabi na siya sa atin. Sinabi niya sa atin na mahal niya tayo, na hindi niya tayo kalilimutan, na hindi niya tayo pababayaan, that no weapon formed against us shall prosper, that He has good plans for us. Paniwalaan natin yon sapagkat hindi natin masusubukan ng Panginoon. Pag nagsalita siya, tinutupad niya, lalo na kung tayo maniniwala sa Kanya. Hindi niya bibiguin ang ating pananampalataya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Hindi ako magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya. diringgin ng Diyos Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang Sapagkat siya ang lakas ko, alam niyang wala akong magagawa kung wala siya sa buhay. Kung ako'y Sa Kaniya'y maglilingkod. magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, naniniwala ako sa iyo, pero tulungan mo akong mapanindigan ito.
sapagkat may mga pagkakataong nagkukulit. Nagdududa ako, hindi dahil sa hindi kakatiwa-tiwala, kundi dahil sa mahina ako. Nalulungkot ako, nadadala ako ng takot at ng pag-aalala ko, ng galit ko, ng hinanakit ko. Tulungan mo po akong mapaglabanan ng lahat ng ito. Ikaw ang pinakakarapat-dapat, hindi lamang ng pagmamahal ko, kundi ng pananampalataya ko. Hindi mo ko lolokohin. Alam ko yon, mapanindigan ko nawa yon. Mayroong magandang mangyayari sa sapagkat hindi sasayangin ng Panginoon ang tiwala mo. Nagtataya, sumasampalataya ka sa Kanya, imposible na ipatalo ka niya. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Mayroong magandang mangyayari. Huwag mong isipin ang problema at pagkatalo sa buhay mo ngayon ay panghabang panahon. Sa'yo Ibabangon ka ng Panginoon. Lalapit ka Jesus. Kahit kamatayan ay nagagawa niya ng paraan. Walang problema ang hindi mo malalampasan sa tulong niya. Basta sumampalataya ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa libutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, niliyo na aming Papa ni Dennis sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot
Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaangayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Marami pong salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.